Matthew chapter 2. Tanaw nato ni ang pagkahimugso ni Jesus. Sa kini kapahinumdom, no? Ini nga season of Christmas. By the way, ang word nga Christmas, duha na siya kapulong. Christ, unya, Mas. Unsa man ang Christ? Unsa man ang Christ? Kristo. Unya ang Mas? Dili, misa, oy. Mas, tao, masa. Christmas, no? So, ang word nga Christmas, it's because Christ and men were united. Muna siya ang Christmas. Kaya kung tao lang, why Kristo? Why Christmas? Kung si Kristo na po, niya why tao? Wag po Christmas. Ang Christmas, it's because Christ came on earth. Muna siya ang Christmas. Si Kristo, mianhi alang sa mga tao. Muna siya ang word nga Christmas. Kristo og mga tao. Christmas. No? So, depende na po na sa pagsabot sa uban. Pero, bisag tanawon niyo muna sa English nga lesson, ang word nga Christmas, mao gina siya. Christ and Mass. Christ and people. Si Kristo, mianhi sa iyang katawhan. Tuman siya ang word nga Christmas. Ang word nga Christmas, di ba na dautan? Si Kristo, ang katawhan, dautan ba na? Pero ang uban, lahat lang yun ang ilapod nga pagsabot. Ha? Pero di po din ako i-force. Sa dili mo to Christmas. Opinion po din ako. So napod sila ilahang opinion. Ilapod to. Alright, Matthew chapter 2. Tanaw na to sa pulong sa Dios, may tungod sa pagkahimugso ni Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Gagawin nyo na sa pagtindog, samtang magtawad ta sa pagbasa sa pulong sa Dios. Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Atong basahon tubag-tubag. Ako basa sa verse 1, kamo verse 2. Verse 1, the Bible says, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes together, he demanded of them where Christ was. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not least among the princes of Judah, for out of thee shall come the governor. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him. When they had heard the king, they departed, and lo, the stars which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh, together, and being warned of God in a dream, that they should not return to Herod, they departed into their own country another. Salamat sa iyong mga pulong. Salamat, bisan pa Ginoo, pag-remind ka namo, may tungod sa pagkahimugso nimo ni ining kalibutan. Sa pagtuon namo Ginoo sa imong pulong, hatagi mi og langit nun nga kaalam. Masabtan namo ni sa simple nga pamaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, makalingkod ang tanan. Now, Kristohanon, by the way, ang word nga Christmas wala sa Biblia. Basin mo, ingon ba? Ingon ni Pastor, naano ng Christmas. Okay na ang Christmas. Ang word nga Christmas na sa Bible, wala. Wala. Walay word nga Christmas sa Bible. Pero, ang Bible, nag-record may tungod sa pagkahimugso ni Jesus. Amen? Ang Bible, nag-record sa wise men nga nagdala og tulo ka regalo. Gold, frankincense, and myrrh. Ang Bible nag-record
nga adunay star nga nag-guide sa wise men. Amen? So, kanang star, sa Biblia, naagid na, muaoy naggiya sa wise men. Aron nga moadto sila kay ilang simbahon ang bata nga si Jesus. So, ang star, tanaw ka ng star, wala may sayop pa ng star. Gawasan siguro, muluhod ka, yung simba ka na, sayop na na. Pero simbolo man lang na, ang star, simbolo sa kahayag, di ba? Si Jesus na tao, di ba? Hayag na tao si Jesus, ni iningit ka, dautan ang kalibutan ng ngit-ngit, pero na tao si Jesus. Karon nga buntag, atong ang mensahe nga atong hisgutan, ang title sa mensahe, Marks of Wise Men. Mga timailahan sa mga maalamon nga tao. So, tanaw na to kung maapil ba ta ni? Maapil gata sa maalamon o dinhi gata na apil sa gata na apil. Maapil gata sa mga bright nga tao. Dinhi sa Biblia, kining mga wise men, they were called astrologers or astronomers. Sa atong panahon karon, gitawag ni sila og mga scientist. Igen masira puno manggot. Lagi sira baga sa mahulog. Mga scientist. Kining mga astrologers, ilang ginatun-an ang mga bituon. Kanda sa kawanangan, bulan, adlaw. Ilan ang gitun-an. Ug diini nga panahon nga natawo si Jesus, natingala sila. Hala, sa tibok namong kinabuhi, na senior citizen na lang ko sa akong pagka-scientist, karon pa ko kakita og ingon ani nga klase sa bituon. Bago man eh. Siyempre, ang mga scientist, kabalo na sila gani sa mga pangalan sa bituon, pila ka klaseng bituon, unsa kadagko ang bituon. Kabalo ba mo nga ang bituon mas dako pa sa adlaw? Ang scientist, kabalo sila na, tudluan ta na, tinuod na, ang bituon mas dako pa kaysa adlaw. Pero tungod sa ilang kalayon, manang gagmay kayo sila. Pagkakita sa scientists, astronomers, or astrologers, lahi ni nga bituon. Pagkakita nila ani, unya ilan na compare pod sa prophecy, nakita nila sa kasulatan, nala, kini nga bituon, timailahan di ni nga nakaw na si Jesus. Naani sa kasulatan, kana nga bituon ilahanan, nga nataw si Jesus. Busa pagkabalo nila, nataw si Jesus, ingon sila, mangadto ta, magdala taog. Ang silang gidala? Regalo. Dala sila regalo. Kay nataw, kinsa nataw? Si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Dala sila sa ilang regalo. Dili basta-basta ilang regalo. Gold, frankincense, and myrrh, mga bililhon, nga mga butang niini nga panahon, mo ni sila ang mga bililhon, kayo nga mga butang, walay ordinary nga regalo. Tungod kay ang natawo, unsa man, hari. Kumadto ka ni Marcos, unsa nga regalo imong dadon? Lisod mo, di mo siyang hatagan og rilo nga siko. Di ba? Masikhan ka. Katog yung mga mamahalon nga regalo. Panahon ni isa tong presidente nga dato pa si Brillante sa Diwalwal, iyang gidadaan ang presidente og isa ka kilo nga bulawan. Isa ka kilo nga bulawan. Iyang sa presidente. So, bililhon nga mga regalo. So, dili karon atong tanawon, marks of wise men, mga timailhan sa mga maalamon nga tao. Dili sa Biblia makita nato kining wise men. Nakabalo ba mo nga sa diyang natawo si Jesus? Nagbati si Maria, si Mama Mary, nagbati siya. Ayo! Ingon si Joseph, pwede ba mo sulod kaya akong asawa mga nakay? Kabalo mo sa ingon sa mga tao, ay, pasensya. Wala na may dapit para ninyo, puno among balay. Kay katong nga panahon,
taxing of Herod, gapaningil sila buhis. Kunya tanan nga mga tao muadto dito sa ilang lugar kay magbayad og buhis. Si Mary po si Joseph, niadto po sila kay magbayad. Manganak naman siya. Sige sa ayo, wala. Puno na kayo mong balay. Hantod nga naabot gyud sila sa asa sila nakasulod. Dito gyud sila sa butanganan sa mga hayop. Butnganan sa karnero, butnganan sa baka. Tuad dito na tao si Jesus. Ang rason, because there was no room for them in the inn. Wa na'y dapit para nila. Mao ni problema karon nga panahon, ang tao nag-celebrate og Christmas apan wa nila gila. Ang ilang gi-celebrate kinsa man? Kristo. Pero ala inom, kanta-kanta, wa gyud in taon gihinumduman si Kristo. Pero ilang ingon nag-celebrate sila og Christmas. Mao nay subo kayo sa Christmas. Celebrate og Christmas pero wa gyud Kristo. Nga ilang gihinumduman sa ilang kinabuhi, no? Wa gyud naapil in taon si Kristo sa ilang kinabuhi. Pero tanaw nato ning mga wise men sa Bible. Kining mga bright, mga maalamon nga tao. Kining mga wise men, nag-journey in town sila about 3 to 4 months. Pagkakita nila sa bituon. Gikan sila sa east, miadto sila sa Bethlehem of Judea para ilalang ihatag ang ilang regalo o musimba sila kang Jesus. Kabalo ba mo na tao si Jesus? Sugod sila journey, pag-abot nila sa dapit ng tao si Jesus, tanawa gani. Verse number. Naman to, katong young child. Verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child. Pagkakita nila sa star, mo pa'y pagkatao ni Jesus. Pero pag-abot nila, unsa na si Jesus? Young child. Moingong kitag young child, mga 6 months, 8 months, siguro 1 year na. Young child naman. Di naman newborn. Kaya ang word, ang Biblia, nagamit na yung newborn. Di ba? As newborn babes, 1 Peter. Pero pagkatao, tunga ang star, adto sila, sugod na sila journey. Pag-abot nila, young child na si Jesus. May imagine mo kung bisan o sa kabulan nga baklay, amo mo to. Among bisitahon ang nataw nga hari. Si Jesus. Kita lang gani. Kapuyan naman gaya tamanin simbahan. Ay, kapuyan, baklay. Sakay tag-tricycle. Pero sila, perting layuan nilang ibaklay. Para lang nga musimba kang Jesus. Natanaw na to din sa verse number 1 o verse number 2. Ingon sa Biblia, when Jesus was born. Nakita ninyo, verse 1, sa dihang si Jesus na tao, asa siya na tao? In Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, there came wise men from the east to Jerusalem. Gikan sila sa east, miadto sila sa Jerusalem. Pag-abot nila sa Jerusalem, ingon rin sila, Jerusalem na God. Where is he that is born? Unsa daw? King of the Jews. Asa naman siya ang nataw nga hari sa mga Hudiyo? For we have seen his star. Kaya nakita namo ang iyang biton, ang iyang timailhan nga siya mataw. Nakita namo sa east. And are come, unsa daw? Unsay rason nga nung mianhi sila? Ni ami din he. Kay musimba mi niya. The wise men. Kining mga wise men, they are all adults. Kining nga mga wise men, mga educated ni sila. Di ni sila mga ordinaryo nga mga tao. Mga bright ni mga tao. Mga astrologers. Mga scientists ni sila. Mi anhimi, kay musimba mi. Amen? We are come to worship Him. Na unang nga butang. Unang nga butang. March of the wise men. Number 1. Ina sa pagibasa. Where is He that is born King of the Jews? Asa man siya na natawag na hari sa mga Hudyo. So number 1 din
they approached him. Asa manggug ka mangita og scientist nga mosimba og bata? Una-una daw ninyo. Karon nga panahon, asa man ka makakita og bright nga tao. Let's say for example, magtutudlo sa Xavier University, ano tawagan na nila? Mga professor. Ano lang kitag professor? Professor, asa man ka? Adto ko sa Bethlehem of Judea, kay musimba ko sa hari nga bata. Nabuang na si professor, siguro? Mga bright, educated ni sila ha? Pero miadto sila kay ilang simbahon ang bata. Amen? Una, nga timailhan sa wise men, they approach him. They approach Jesus. Unsa man ang word nga approach? Ang word nga approach means to draw closer. Kristohanon ang timailhan sa tao nga maalamon mo paduol siya kang asa siyang paduol? Kang Jesus. Amen? I suppose, mga bright mo diri kay nagpaduol mo kang Jesus. Amen? Timailhan sa maalamon nga tao mo paduol kang Jesus. Pastor, hindi mo paduol kang Jesus. Unsa rin na sila? Ingon sa Biblia, sa Psalms chapter 14 verse 1. Di lang na ako tubagon kay kasi malain niya mo sa kuha. Tubagon. Unsa na sila? Psalms chapter 14 verse 1. Hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Kani mga tao nga di mo ilag Ginoo. Kani mga tao nga di mo paduol sa Ginoo. Ingon sa Biblia, ang buang nagaingon sa iyang kasing-kasing, walay, sa daw? Way Ginoo! Kadungog naman ang mga tao nga mayroong way Ginoo. Kabalo mo sa ingon sa Biblia sila, unsa na sila? Buang. Ang Dios naghimo nimo nya karon moyong ka nga way Ginoo, moyong ka nga way naghimo nako. Panalitan ka cellphone, moingon ang cellphone nga ayaw pagbuot sa kwa. Way naghimo nako. Di ba giprogram biya na sa tao ang cellphone. Giprogram na. Unya human og program, mong gamiton sa nagprogram. Ayaw pagbuot. Way naghimo nako. Walay cellphone nga musulti kingon ana. Kay tanan cellphone naka-program na sila. Inigtuplin mo type ka o gas. Mo type kina siya Jesus kay naka-program na siya. Pero pag type ni mo Jesus, may kaksitan. Uy. Kita ba na? Nag-type ka og Jesus, unya ang nasulat Satan. Wala. Pero ang tao, tuloy Ginoo. Yawa yan tuhan. Kuya, gining tao, bright din kayo. Pero ingon sa Biblia, the fool hath said in his heart, there is no God. Pero ang tao di ay, nagapaduol sa Dios. Unsa ingon sa Biblia? Wise. Maalamon. No? Bright nga tao. Maalamon nga tao. Marks of the wise men, they approach him. Can you imagine? Gikan sila sa east. It took them about 3 months. Magbaklay sila, agi sila og wilderness, agi sila og desierto. Sakripisyo ilang panahon. 3 months padulong. Pagbalik na sab 3 months na po. Amo, agi kami doon, nagsimba mi sa bata nga si Jesus. Wa mo mga buang. I'm sure nga kining mga wise men, daghan ni sila nga grupo. Pero ang uban, wa ning kuyong. Tulo ra gid taon na naka-record din nga regalo. Pwede ko rin na ito 20 ka regalo kay nataw ang hari. Pwede ito 1,000 ka regalo. Pero tulo ra gid ka regalo. Tulo ra gid ka regalo. Wapo ko kabalo kung pila ni sila sa isa ka grupo. Kay sumala sa study, di po na sila mo basta-basta biyahe nga gamay ra sila. At least na sila between 40 to 70 people nga wise men nga grupo mo travel ni sila
tungod sa mga precious things nga ilang dala. Wa pod naka-record sa Biblia kinsa ilang pangalan. Pero sa tradisyon gitawag sila nga si Melchor, Gaspar, o Baltasar. Tong titugay baka daw, Baltasar to siya. Melchor, Gaspar, o Baltasar. Pero wala na sa Biblia, tradisyon na. Sa Biblia gitawag na sila og wise. Unsa? Men, plural. Notice niyo, dili wise man, wise men, plural. Wa ko kabalog pila ni sila kabuk. Pero according to history, dili sila mo biyahe below than between 40 to 70 people mo biyahe ni sila ang mga wise men tungod sa precious things nga ilang dala. May imagine na nimo ka-bright nila pero miadto sila, mi-approach sila kang Jesus. Mipaduol siya. Kalayo ra sa east. Opposite direction. Tulo ka bulan ilang gibiyahe. Pagbalik na po nila, tulo na po ka bulan. Gisakripisyo nila ilang panahon. Mipaduol sila kang Jesus. Amen? Salamat sa mga Kristohanon. Sakripisyo mo sa inyong panahon. Mipaduol mo kang Jesus. Amen? Muhan mong simbahan. Ano may mga labunon dito? Nya, ni ani mong simbahan kay na maningil niyo to karon. Basin. Ay tawon. Kumedya na ako Pero ang wise men di ay mounsa kang Hesus, mapaduol kang Hesus. Unsang pamaagi ka mapaduol kang Hesus? Pinagi sa pagbasa sa iyang pulong. Amen? Pinagi sa pag-awit. Pinagi sa pag-ampo. Gapaduol ta kang Hesus. Kini dayong pagpaduol nato kang Hesus, ti mailhan day ni nga maalamon ta nga tao. Dili man ta mga edukado. Inyo lang pastor, ako lang. Di man ko edukado. Grade 6 ko. Nag-eskwela ko pagka-pastor. Graduate ko college. Bible college. Muna tino, di man ko edukado. Grade 6 sabi ako, niya nagpastor ko. Kauman ko kupat katuig pagka-pastor. Di ko ingon nga edukado nga tao. Pero basta mo paduol lang ta kang Hesus, mahimo detang maalamon. Amen? Pag-abot sa Biblia, uy, di ta mailad sa pulong sa Dios. Amen? Di ta nila basta-basta maukasan kay naago din ni gatuon gud ta ani. Ingnon din kanila, si Jesus dili Ginoo. Makabangga kang iglesia ni Kristo? Si Jesus dili Ginoo. Hoy, ingon sa John 1:1. Si Jesus Ginoo. Si sinugdan mao ang Dios. Amen? Naana din sa Biblia. Pero kung wa ka gatuon sa pulong sa Ginoo, di gyud ka maalamon, no? Ang Biblia makahimo gyud sa tao nga maalamon. Muna nga paduol gyud ta sa Dios. Okay, Kristohanon? Paduol ya kang sa Ginoo. Paduol kang Kristo. Ang wise men, they approach Him. Gisakripisyo ilang oras. Gisakripisyo ilang panahon. Mahal siguro to sila sweldo ilang kadadlaw. Pero tulo ka bulan, baklay, tulo ka bulan, balik, unom ka bulan, pila na kadlaw. Kung swelduhan sila do, dako ilang sweldo. Pero wa nila gikwenta ilang sweldo. Mi approach, mi paduol sila kang Hesus. Amen? Mga Kristohanon, ayaw kwentaha ang sweldo sa adlaw nga Domingo. Pag Domingo, paduol kang Hesus. Amen? Paduol kang Hesus. Bahala na ng sweldo din ha. Mupaduol ko sa Ginoo karon. Ang Ginoo na bahala. Muhatag sa akong sweldo sa adlaw nga Domingo. Amen? They approach Him. Muna ang wise men. Ikaduha, verse number 2. Sa atong text, Matthew chapter 2, verse number 2, ingon sa Biblia, notice the phrase, they come and are come to worship Him. Nganong miduol sila kang Hesus? Aron mo sa sila? Musimba sila. Dili ba? Lain ang adult musimba og bata? Pero mo na ilang gibuhat. Pag abot nila dito, miluhod sila, mihatag silang regalo, and worship Jesus the King. Amen? Giila nila. Sad to say, nga mismo ang mga Hudiyo, ang dapit din si Jesus na tao. Wa gyud din tao, miila kaniya. Gawas lang sa mga baka o karniro dito. Maura gyud din taon. Ang kauban ni Jesus sa iyang pagkatao.
may nalang na ay wise men. Mga bright, mga maalamon nga tao, sakay sa ilang camel, nag-journey sila sa wilderness. Picture na, I don't think nga tulo na sila. But the fact nga tulo ka regalo, mo nang tulo. Pero sumala sa history, di na sila mo travel nga tulo ra sila kay patay, hurot sa tulisan. Tungod sa mga precious things nila hang dala. So, ikaduha nga butang, primero, ang timailhan sa wise men, they approached him. Ikaduha, they adored him. We are come to worship him. Saan ang word nga adored? The word adored means to worship, to honor, ilang simbahon, ilang tahuron, ilang respetuhon. Ang adult, muluhod sa bata. Pero mo ni ilang gibuhat. Ilang gibaliwala ang ilang grado. Ilang gibaliwala ang ilang iniskwelahan. Ang ilang pagkasayantis. Miluhod sila sa kabata nga si Jesus. Amen? Pero kita, muratag si kinsa. Dini sa simbahan, muratag si kinsa. Dapat atong ipakita ang pagtahod o pagrespeto sa Dios. Amen? Bata ganin eh. Ilang giludhan. Karon hari na. Di pa kamatyan pa kita niya. Pero burag baliwala lang. Murag watay pagtahod sa atong Ginoo. Una nga pagdinhi sa simbahan, ipakita agad nato nga naatay pagtahod, naatay pagrespeto. Amen? They adored him. They worshiped him. Ilang gisimba. They honor him. They worship, they honor someone divine. Dili lang kay nagtahod ug nagrespeto sila sa yutanon. Apan ilang gitahod, girespeto ang usa ka bata isip langit nun. Amen? Nataw na ang hari sa mga Hudiyo. Ni sila Hudiyo. Ang wise men, wala sila ilabot. Mga hintil ni sila, pero sila pa ang nisimba sa Diyos sa mga Hudiyo. Kay mga bright man sila. No? So, ang timailhan sa wise men, they adored him. Mitahod, mirespeto, ug musimba sila sa bata isip langit nun. Na Kristohanon, bisan pag watay ineskwelahan, basta kabalo lang tamo respeto, mura po tag naigrado. Pero kining tao nga naigrado, nga way respeto, mura gyud way ineskwelahan ba? Dako man tag grado. Attorney man ta. Pagkahubog, taka nagpangihi, wala gyud. Maray batasan. Pagkahubog, tiyon na sa butilya. Gihira dyan sa butilya na nangihi. Wala gyud. Attorney man ta. Pagkahubog, wala na grado. Wala na batasan. Pero Kristohanon, sakto lang ta pangisip, di lang ka maghubog-hubog, sakto lang ka pangisip. Kabalutan mo respeto. Amen? Ilang girespeto, giday, gisimba nila ang bata. Malamon manggod sila. Na Kristohanon, di ta magpataho, di ta mo ingon, 15 taon sa atong nahuman. When it comes to the Lord, kinahanglan mo tahod o respeto kita sa Dios. Amen? Ang wise men, sakripisyo nila ilang grado. Tingali, ikatsawan to sila ba? Sa mga taga Bethlehem o Judea. Mga buhang mo, bata man na inyong gisimba. Pero kabalo sila, kay naay pulong sa Dios. Amen? They adored him. Verse 11. Ngayon ba sa Biblia? And when they were come into the house, tulo ka bulan nga baklay. Grabe ning daghanay lang dala ba? Konsumo palang daan. Usa ka tao, konsumo sa kabulan. Pila ka kilong bugas? Mga 15 kilos. Mga 15 kilos. So, butang to, kung hinahinay mo kaon, mga 10 kilo. O 10 kilo, nga bugas pa lang na. Tubig. Di na siya mga ito. Kinanglan tubig, kay disirto ilagay yan. Disirto. Kinanglan kag tubig, sulod sa 3 ka bulan. Budget kita kay bugat indala. Dili basta-basta ilang sakripisyo no? Finally, after 3 months of journey, they were come into the house. Nakaabot ragid sila. Narang bitoon, no? Doon na gino. Salamat, narang balay. They saw the young child. Nakita nila ang gamayng bata with Mary his mother
Kabalo mo silang gibuhat. Sa sa Biblia? And fell down. Ay nang hapa sila and worship him. Ug ilang gisimba ang bata. And when they had opened their treasures, ay giablihan pa gyud nila ang ilang bandi. So makita nato din they presented unto him gifts. Nagpresenta sila sa ilang mga, ingon pa sa Biblia, sila mihalad ngadto kaniya sa mga gasa, bulawan, og frankincenso, og mira. Mao ni ang ilang dala nga regalo. So notice the phrase, presented unto him gifts. Importante day nga magdala og regalo para kang Jesus. Sa maning they presented unto him gifts. Ikatulo, they adorned. Ganina adored, karon adorned. Ang word nga adorned, to decorate, to beautify the rights or authority, to admit, to decorate, to beautify, to enrich. Ilahang gidekorasyonan. Hari, good ang nataw niya. Asa siya nataw sa? Asa nataw? Sa pasungan, hari. Nataw sa pasungan. Pero ilang gibawi. Gidadaan nila og bulawan. Hari, good ning nataw. Amen? Gidadaan nila bulawan, frankincenso og mira. Mga bililhon, nga mga butang, ilang giregalo, sa hari nga nataw. Ilang gidecorate, gi-beautify nila. Nataw ni siya sa pasungan. Pero karon pag abot nila, wala na sila sa pasungan. Asa na sila? Asa na si Jesus? They were come into the house. Naa na sila sa balay. Nakaplastar ra gyud. Pero sa pasungan gyud na tao. Pero ilang gi-decorate, ilang gi-beautify ang house. Gidadaan nila regalo si Jesus. So they adorned him. Kasuhanon, ang ilhanan dahil sa wise men, mo-adorn dahil ta kang Jesus. Muhatag dahil tag regalo kang Jesus. Amen? Can you imagine, ang gihatag ni Jesus nga regalo sa tuwa, kinabuhi nga way katapusan? Unya, kita, ordinaryo ra kita, wag kita nakahatag og regalo kang Jesus. Di ba? Give and take. Muhatag sabta og regalo kang Jesus. Ang wise men, mihatag sila regalo. Bawion na nato sa white gift. But again, kung muhatag mo regalo, kinanglan ka ng kinasing-kasing. Amen? Kung saan man ang muhatag kag mahal, kunya, sayang nga ito, may payday lang to sa balay. Barato na lang ihatag, basta kinasing-kasing. Amen? Kinasing-kasing nga paghatag. They adorned him. Mihatag sila regalo kang Jesus. Di na to ni kaya. Gold, frankincense, and myrrh. Ita kaya ni. Nakaya ni sa wise men kay mga edukado meron sila. Sakto meron sila sildo. Pero kung sakto kag sildo, niya maka-afford sab ka, ihatag ang kaya nimo. Amen? Pero kung di nimo kaya, ayaw pug sa imong kaugalingon. Kana rang makaya. Makaya nimo. Makaya sa imong bulsa. Mo na imong ihatag kang Jesus. They adorned him. Naghatag sila og regalo sa Ginoo. Pag-abot sa verse 12. And being warned of God in a dream. Grabe man kung bakak ni Herod din sa verse 9. Verse 7 dahil, then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared, sent them to Bethlehem and said, go, search the young child, and when they have found him, bring me word again that I may come and worship him also. Pangitaan ninyo! Kung niya makita na ninyong bata, pahibaw ako kay musimba pugko sa bata. Pero ang tinuod di ay, ang iyang gusto nga makita ng bata, kanson niyang bata, pati yun niya kay kompetensya ni. Hari ko, unya na po'y na taong hari, di po'y diduhay hari. Pero pangitaan niya, simba sab ko. Pero kabalo mo, unsay gihimo sa Dios, kabalo ko ang Dios sa plano ni Herod, nga pati yun yung bata. Pagkabot sa verse 12, being warned of God, gipahimangnuan sila sa Dios, o sa kadamgo, that they should not return to Herod. Ayaw na magbalik ang Herod. They departed their own country another way. May balik sila silang nasod. Lain na nga dalan. Wa na sila ng pahibalo kang Herod. Verse 13, when they departed and when they were departed,
Behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Arise, take the young child and his mother, flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. Pat yun, gid ni Herod ang bata. Pagsibat na nila, declare sa Herod, tanan nga mga bata ning edad og 2 anyos pabos, putol ulo. Perting daghanang nangamatay sa Bethlehem of Judea. 2 years old below. Nyabot kaya kwintahon, wa pakaabot si Jesus og isa ka tuig. Grabe gud kasigurista. Basta panggamahanan na isgutan, authority na isgutan, di gid mapapuli ba? Declare ng martial kay ba? Ako ra gyapon yung presidente. Di papuli. Mo ni si Herod nana ni sa Biblia. Di siya papuli. 2 ka tuig pobos, putli ka ng ulo. Ah, patay oy. Nya si Jesus, so pakabot ko sa katuig. Pero gisiguro gid niya. 2 ka tuig paubos. Lalaki babae. Putulolo. Ay, nangamatay. Pero si Jesus, nakasibat na asa na siya? Wala siya sa Egypt. Lahi ang plano sa Ginoo. Ang plano ni Herod, lahi pod. Pero di niya basta Ginoo nga plano, di gyud. Bisan pa kung saon nimo. Wag gyud kay mahimo. Di gyud ka makiaway batok sa Dios. Pildi gyud ka. Nakaikyas, no? Di pasibat sa Dios. So dinhi, notice the word being warned of God and took another way. Gipahimangnuan sila sa Dios, pinagi sa damgo, mibalik sila, pero lahi na nga dalan, wa na sila mibalik kang Herod. Dinhi, they acknowledge Him. Ilahang giilah si Jesus. Amen? Ang pahimangno sa anghel, they recognize the authority, the rights, they admit, they agree, they allow. Daliman ka, gipakita ra sila sa damgo. Being warned of God in a dream, gipadamgo sila. Ayaw na magbalik ang Herod. Kaya kung makabalo si Herod, patay gid ang bata. Sibat na mo, lahi nga dalan. Ayaw na paibawa ang hari ni. Sibat sila, pagkaibalo sa hari, pitinan sa pagipamatay ng mga bata, 2 years old below. Pespanon, ang ilhanan sa wise men, you have to acknowledge the Lord. Pero bigan ni kamo ila sa Ginoo, ano to, sa Psalms, the fool hath said in his heart, there is no God. Pero kung tinuod ka nga maalamon, ilhon gud nimong Ginoo. Amen? Ang Ginoo nga naghatag nimo kinabuhi, ang Ginoo nga naghatag nimo gininhawa, ang Ginoo nga naghatag sa tanan nga naa nato, ato gid siyang ilhon. Kay kung wa siya, wa gid ta ning kalibutan. Naat dinhi karon, it's because of Him. We are who we are today, it's because of the Lord. Let's all stand, tindog ta tanan. Wise men approach the Lord. Wise men adored the Lord. Wise men adorn the Lord. Wise men acknowledge the Lord. Mahimo ratang maalamon kung atong ilhon ang atong Ginoo. Let's sing one hymn, closing hymn. Mag-aawit ta. Hark the herald angels sing. Hark the herald 9:3. Joy, nakada Joy, hark the herald. Page 9:3. Nana? Alright, nasa screen. Nato na yung awiton. Hark the herald angels sing. Ready? Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy and sinners reconciled. Joyful Lord, nations rise. Join triumph of the sky. With angelic hosts proclaim Christ born in Bethlehem. Hark the herald angels sing. Glory to verse number 4. Come, desire the nations come. Fix us thy humble, that's a manger. Rise, a woman's come. Seed, bruise in us the serpent's head. Now we face them.
its place, second kingdom from above, reinstate thy love. Angels sing glory to the newborn King. O Diyos, nga gamahanan, salamat Ginoo sa imong paghatag sa imong bugtong anak. Salamat kang Ginoong Hesus Kristo na himugso niini nga kalibutan sa pinaysahi nga pamaagi, na himugso ngadto sa pasungan. Apan salamat o Dios sa tanan nga sakripisyo Ginoong Hesus. Salamat sa imong sakripisyo nga hikanamo. Nataw ka sa dapit nga dili unta angay. Giantos nimo kining tanan bisan dinhi sa kalibutan, ikaw gitamay, gibiay-biay, gilansang sa cross. Yet imo kining gihuman hantod sa kamatayon aron imo kaming paghahatagan sa kaluwasan nga way katapusan. Ginoo, salamat sa kaluwasan. Ginoong Hesus, salamat sa imong pagtubos kanamo nga di na kami maadto sa impyerno. Salamat sa kinabuhi nga way katapusan. Akong pag-ampo Ginoo, panalangini ang imong mga pulong nga amo kining subayon, amo kining sundon, pinaagi sa imong tabang, amo kini kinabuhi. Akong pag-ampo Dios sa mga Kristohanon, niini nga season of Christmas, ang gugma magpatigbabaw amahan. So sama nga ikaw na higugma kanamo, amo usab kini nga pakita sa matag usa ka Kristohanon. Bisan pa Lord sa magpadayon, ikaw ginamiguban kanamo. Bless sa mga Kristohanon sa trabaho, panginabuhian, sa ilang negosyo. Bisan pa Lord ang adunay problema, tabangi nga masulbad ang problema, ang adunay mga balatian, ikaw ginoo maghatag og hingpit nga kayuhan kanilang tanan. Amo kini itugyan. San og loob man madawat pinagi kang Hesus Kristo among Dios ug manluluwas. Amen. Maayong udto sa tanan.